Okay? Purihin ng Lord. Itong tema po natin sa taong po ito ay Together We Stand, Together We Expand. There was a time when God spoke to Joshua sapagkat wala na po si Moses noon, and the promise of God sa mga Israelite that they have to possess and they have to claim the promised land that was set before them bago po sila mapunta po sa Egypt. Bago po sila makulong po doon, nangusap na ang Lord sa pamamagitan ni Abraham na ang kanyang mga anak ay mangangalat, pero isang araw sila po ay dadalhin doon sa lupang pangako, ipinangako ng Panginoon na sila hindi na po maghihirap. Pero may kondisyon si Lord. Ang sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, sabi mo sa kanila na sa araw na to, they have to consecrate themselves to God. Na sa araw na to, kailangan na italaga nila ang kanilang buhay sa akin sapagkat bukas sila ay dadalhin ko doon sa ipinangako ko sa kanila. When we say consecrate, we have to let ourselves set apart from the things of the world. Yung mga bagay na ito ay mamantya ng ating buhay pananampalataya, ang sabi ni Lord, kailan lumayo sila doon sapagkat hindi mangyayari yung mga ipinangako ko sa kanila kapag sila'y nalulugbok sa pagkakasala. So si Lord may kondisyon. Kaya dito po sa Romans 12 verse 1 and 2, ito po ang ating pag-uusapan po nito in line po sa pangako ng Lord. Kaya binigyan po natin ng pamagat, living or living. Okay. Living, pag-iwan o pamumuhay. Tatanggihan mo ba ang pangako ni Lord o ipapamuhay mo? Yan, kailan pamuhay? So you have to live. Iwanan mo yung mga bagay na ito'y nakapagpaparumi, na ito'y nakapagpapamantsa, na ito ay hindi nakapagdudulot ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Sa halip mabuhay ka ayon dito po sa sinabi ng Lord. Ang sabi niya sa Romans 12, okay, verse 1 and 2. Okay, sa Romans 12, verse 1 and 2. Ang sabi ng Lord, I beseech you therefore. Sa Tagalog, ako'y nakikiusap. Ako'y namamanhig. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you have to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your act of service. Be ye not conformed into the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Sa ganung paraan, ang sabi niya, iyon yung ganap at tunay na pagsamba. In the Old Testament, merong tinatawag na sacrifice o pag-aalay. At ang command ng Diyos sa panahong yon, lahat ng iaalay ay kailangan papaduguin, ibig sabihin patay. Yung dugo na iaalay po doon, dugo po ng mga hayop. Hindi po paduduguin yan tapos buhay. Kailangan po niyang mamatay. Pero pagdating po ni Kristo, ang sabi niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. So, ginampanan niya yon sa cross sa pamamagitan po ng pag-alay niya ng kanyang buhay, kailangan tumulo ang dugo. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung wala po ang pagbubo ng dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. That was in the Old Testament, and Jesus finished it. Kaya nung napako siya sa cross, pang-anim na sinabi niya, naganap na. It is finished. Sabi niya, it is fulfilled. It is done. The end, ang sabi niya noon, binigyan ko na ng tultok. Kung sa Greek word, telestai. Sabi niya, it is finished. Pero ang kondisyon niya that you have to present or you have to offer your bodies as a sacrifice or as a living sacrifice. Living. Di ba?
Kung sa Tagalog, living. You have to die to yourself. Pero buhay ka. Humihinga ka, gumagalaw ka. Pero patay na ang dating ikaw. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, bagong silang. Pag sinabing bagong silang, hindi pa na-establish yung ugali na mayroon ka ngayon. Hindi mo na iduduplicate yung ugali na mayroon ka ngayon. Magkakaroon ka ng panibagong ugali, panibagong karakter. Kasi nga ikaw na ay mahuhubog, hindi sa pattern ng mundo, kundi sa pattern ng mga spiritual parents mo. Na ito ay mula sa salita ng Diyos. Sabi niya, present your bodies a living sacrifice. Sa Old Testament, patay. Sa New Testament, bago ang Book of Acts, tinapos ni Kristo. Once and for all. At pagkatapos, pagdating ni Pablo, ang sabi niya, ialay natin ang atin ngayong katawan bilang isang haing buhay. Pag sinabing haing buhay, hindi ka na nabubuhay doon sa kagustuhan mo. Hindi ka na mabubuhay doon sa diskarte mo. Hindi ka na mabubuhay doon sa kagustuhan mo. Kundi everything must be patterned on the Word of God. Lahat dapat titignan mo, ito bang pamumuhay ko bang ito ay nakabase sa salita ng Diyos? Lahat ba ng gusto kong ipangyari ay nakabase ba sa salita ng Diyos? O ito ang sinabi ng Panginoon pero ito ang sarili kong gagawin? You can do it because you have your free will. Pero ang isang buhay na inihain sa Panginoon na ito ay living sacrifice, nabubuhay ka pero hindi na ikaw ang master ng buhay mo. Kaya nga sinasabi mo sa Kanya, Jesus, you are my Lord, my Savior, and my Master. Kaya kung kayo ay may boss, kung kayo ay may master, ang Kanyang sasabihin dapat masunod. Hindi yung sasabihin niya sa iyo na, okay, pumunta ka dito sa kaliwa. Okay, sir. Tapos pupunta ka sa kanan, tapos liliko ka para makarating doon. Hindi ganun na instruction. Ang sabi ng boss mo, pakaliwa ka. Ikaw, kakanan muna ako kasi may dadaanan ako. You are not pleasing your master. So, ang boss, pag sinabi niya, kaliwa, dapat kaliwa ka agad. Pag sinabi niya, straight ka lang. Kasi hindi na ikaw yung dapat masunod. Meron kang sinusundan, it is the Word of God. Kaya napakaganda, sabi niya, mga kapatid, bakit ko sinasabi? Si Pablo, bakit niya sinasabi, namamanhik ako? Because during that time, mga lutang din ng mga Kristiyano. May kanya-kanya silang pamamaraan. Kaya ang sabi ni Paul, nakiusap na, namamanhik na ako sa inyo. Na ang kailangan natin ay mag-alay na ng ating buhay. Buhay. I-present natin ang ating katawan bilang isang haing buhay. Ladies, wala pang asawa, ang inyong katawan ay hindi po pang regalo sa inyong boyfriend. Ito po ay regalo po ninyo sa inyong asawa. Hindi sa mapapangasawa, sa inyong asawa. Parang maraming sumasamang tingin sa akin. Ha? Pastor, bago masabihin yan, it's done, it is finished. So gusto kong makita po natin dito, kung ganun pa man, nangyari na ang hindi dapat, this time, tuldukan nyo na. Dahil alam mo na at mabuhay ka sa salita ng Lord. Katatapos lang. Anong date ngayon? February 15, 16. Itong February 14, kung saan kami na-invite, para lang dito sa Valentine's. Diba? So maraming mga tao, pinanreregalo ang kanilang katawan.
It's not love, it is lust. L-U-S-T. Pagdanasa. At sabi ni Pablo, namamanhik ako sa inyo, mga kapatid. Tinawag niyang mga kapatid. Para po ito sa mga Kristiyano at mga kapatid doon po sa Roma. Maraming Kristiyano pero hindi deboto sa Panginoon. God was not looking for Christians, but He was looking for devoted people to Him. Kasi maraming nagsasabi na Kristiyano ako kasi hindi ako Muslim. But are you devoted to Christ? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Sinusunod mo ba ang sinasabi ng Diyos? Because if not, you are not offering your bodies as a living sacrifice. Kapag sinabi natin sacrifice, may kaakibat po dyan na talagang kailangan mong supilin ang gusto ng laman, ang nasa ng laman, pati na ang laman ng kaisipan mo. Is this thinking of mine? Ito bang laman ng isip ko in pattern sa salita ng Diyos? Because if not, iiwanan ko yon, masunod ang aking Panginoon. Pero kung ikaw pa rin mismo matapos mong alam ang tama, pero susundin mo pa rin ang nais mo, man, hindi mo Panginoon ang Diyos, ang Panginoon mo sarili mo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, offer. Sa ibang banda, present. Dalin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos bilang isang haing buhay. Patay na sa makamundo. Patay na sa pattern ng mundo. Pero yung pattern ni Lord ang dapat masunod sa buhay mo. Mahirap ba? Yes. Kaya nga sacrifice eh. Pag sinabing sacrifice, meron kang mga bagay na kailangang iwanan para mapangyari lang. May mga kailangan saktan ang katawan para may pangyari lang ang gusto ng espiritual. Pag sinabing sakripisyo, mayroong pagtitiis. Amen. May pagpapasensya, may pagsupil sa sarili, may pagtanggi sa nasa ng isip at maging ng puso at maging ng katawan. Kasi doon ka lang ibe-bless ng Lord when you follow Him and you follow His word. Hindi po pwede na mabuhay ka sa gusto mo, magkasala ka sa lahat ng gusto mo, at pagkatapos sasabihin mo, Lord, salamat pinagpapala mo ko. Because the blessing of the Lord maketh rich and He added no sorrow in it. You might have a lot and plenty of money. Pero nakita ko, hindi pera ang tugon sa lahat ng kailangan ng tao. Nakita ko rin sa mundo, maraming tao, maraming pera, pero nagpapakamatay. Maraming tao mayayaman, pero hindi masaya. Kasi hindi tugon ang pera sa kapayapaan. Hindi tugon ang pera sa future mo. Maraming tao nangangarap ng napakagandang future, and yet, because the Word of God ay hindi naghahari sa kanilang puso, bigo pa rin sila sa hinaharap. At kung mangarap ka, wag mong sasabihin na ang pangarap ko ay ganito, mangyari o hindi, okay lang. Hindi mangyayari yung pangarap mo yun. Kasi unang-una, hindi mo alam ang gagawin mo. Kung dumating, hindi mo maalam gagawin mo. Kung hindi dumating, hindi mo maalam gagawin mo. Basta, ito gusto ko. Kung dumating o hindi, okay lang. Be firm. Kung ito ang gusto ko, ito ang ipapanalangin ko, at ito ang gagawin ko, marating ko lang yung pangarap na yon sa tulong ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang salita. Then secondly, ang sabi niya, be not conformed to this world. Ang mundo may pattern. And anything that has pattern is duplicable. Na-duplicate mo na ba ang pattern ng mundo, ang style ng mundo sa buhay mo? Because everything that has pattern is duplicable. And everything that is duplicable is multiplicable. And everything that is multiplicable is exponential. Ang susi, di ba? May pattern. Kaya pwede mong ipaduplicate. At pwede mo siyang paramihin.
Ang mundo, meron siyang ganon, merong pattern ng mundo. Ang pattern ng mundo, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. At ang sabi ng salita ng Diyos, it's not of the Father, but is of the world. Ang daming mga Kristiyano, nung nauso ang damit na hangin kung tawagin, okay, labas pusod, hindi mo na alam kung Kristiyano ba ito o hindi. Bakit? Pareho lang, labas pusod eh. Tapos sasabi na, hey, I'm in. In ka sa gusto ng mundo. Ang hirap ng ganun, pagsasakay ng jeep, di mo alam kung saan ang hihilahin mo. Kung yung damit sa pusod mo, o kung palda hindi alam eh, kung hihilahin sa likod, hihilahin sa harap. Because those were the pattern of this world. If we wanted that God's promise would be made upon us, live not as the world does, but as the Spirit's will. Amen. Yung kalooban ng Santong Espiritu. Lahat ng ito puno ng sakripisyo. Mayroong pagsusupil. Ang isang atleta, gustuhin man niyang magpuyat, hindi po pwede. Dahil kapag napuyat siya, mananagot ang bukas. Manghihina siya. So kailangan matulog ng maayos, kumain ng tama, mag-ensayo ng maayos, kasi sikreto yon para marating niya ang kanyang pangarap sa buhay. Nung isang heavyweight champion dati, minenos niya si Tyson. Si Tyson, nung panahon na yon ay upcoming siya. At itong ex-champion na dating na tumalo kay Cassius Clay na si Muhammad Ali, kilala niyo yon? Sino yon? Si Larry Holmes. Yun ang tumalo kay Muhammad Ali. Naging champion siya, pero dumating ang panahon, mayroong isang Tyson na ito ay talagang sumisikat, na talagang ito malakas, maliit, pero tumutumba ng kalaban. Minenos niya ngayon. At kahit na raw siya hindi mag-ensayo, itong si Larry Holmes, dahil maliit si Tyson, experience-wise, mananalo siya sa kanyang kaisipan, pero pagdating ng laban, 3 beses silang nag-return bout. 3 beses bagsak. Natalo. Why? Kasi yung ensayo hindi niya pinagbuti. Do not rely on your own strength. Sabi ng salita ng Diyos, trust not on your own self, but trust in the Lord in all your ways. Tapos sabi niya, acknowledge Him, kilalanin mo siya. And He will make your path straight. When you acknowledge God, kapag kinilala mo ang Diyos sa buhay mo, gagawin niyang maayos ang buhay mo. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, nakikiusap na ako sa inyo. Mag-ayos na kayo ng buhay. Mga Kristiyano nga tayong naturingan, pero ang buhay natin walang pagkakaiba sa buhay ng mundo. Nandito tayo sa mundo, pero hindi dapat nasusunod yung pattern ng mundo. Mayroon tayong sariling pattern. That's why when Jesus taught His disciples to pray, ang sabi niya, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung nais mo po, Panginoon, dito sa lupa, sana po tulad po ng sa langit. Yung pamamaraan ng kalangitan, sana mangyari dito sa lupa. At yun ang panalangin ni Jesus. And for all those things to happen, you need to segregate yourself. You need to separate yourself. You need to consecrate yourself. Ilayo mo sarili mo sa mundo, sa paraan o estilo ng mundo. Kasi ang mundo, marami kang makukuha sa kanya na pag ginamit mo, magiging patas ka sa kanila. Anong patas?
na sinasabi ko, yung sinasabi na isang pelikula, lintik lang ang walang ganti. Pero anong sabi ng Biblia? Vengeance is mine. Sabi ng salita ng Diyos, akin ang paghihiganti. Because God is wanting us to protect na hindi madungisan ang ating mga katawang lupa. Dahil kapag gumanti tayo at mas napasama, o di anong patutuo mo? Bagsak ka sa kulungan. Di mo pwedeng sabihin, ako ay nakulong dahil ako ay nagnakaw sa ngalan ni Kristo. Pwede ba yun? Kaya be not conformed to the pattern of this world. Ang mundo, meron siyang pattern. At lahat ng pattern ng mundo ay para ilayo po tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung laman, kaaway ng Espiritu eh. Kaya dapat ang laman masupil ito sa ngalan ng Kristo at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because if not, man, everything we wanted in life, all those things will become lost. Ito po ay mawawala. Pastor, mahirap. Yes, totoo. Ako man nahihirapan din. Pero mga kapatid, magsikap tayo. Nagkakasala ka ba, Pastor? Yes. Ang tanong nung isang couple nung nandun kami sa Tagaytay, para bang sinasabi na nagkakasala rin ba ang pastor? Nagagalit din ba ang pastor? Sabi ko, yes, kanina lang. Pero nagsisikap ako. Bumabagsak, nangihina rin ako. Nung one time narinig ko, in-invite ako sa isang gawain. Pagkatapos, mingi ako ng tubig para uminom. So, binigyan nila ako ng tubig, minom din ako. Matapos doon, sabi ng mga tao, ay si pastor umiinom din pala. Kasi may pangangailangan. Yung iba, si pastor nang kunin natin sa kasal. Bakit? Kasi libre yan. Kung pwede nga lang, maghubo na ako sa pagkakasal para wala na akong damit na lalaban at di na ako bibili ng sabon. There was a time, may ikinasal kami sa Naik. Parang ganitong panahon ng tag-ulan. So punta kami doon, sabi nung, eto siguro mga 10 years past na. Sabi ng ikinasal, sabi ko, ang ganda ng ang ganda ng nakuha niyong place, bongga ang dekorasyon, sabi ko, pinaghandaan niyo talaga. Oo, pastor. Kasi matagal ng panahon yon, gumastos po kami rito ng 200,000. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n. Tapos na ang kasal. So nagpaalam na kami. Umuwi na po kami. Gabi. Pag uwi po namin, nakalimutan po namin na magpagas. Ang dahilan, nakalimutan namin na wala pala kami pampagas. Naik. Di ba, yung panahon na yan, wala pang gaanong bahay dyan sa mga gilid-gilid. Umuulan. Sabi ni Pastora, may ibinigay ba sa iyo? Sabi ko, wala. Sabi ko, may ibinigay ba sa iyo? Wala rin. Sabi ko, paano tayo makapagpagas? Kinausap ko si Abraham. Abraham ba ang pangalan nung dating sasakyan natin? Si Samurai. Si Samurai. Kasi Suzuki siya na parang Pajero ang dating. Sabi ko, dalhin mo iuwi mo kami sa bahay. Sabay-sabay tayong tatlo uuwi. Kapag ikaw tumirik ka rito, iiwanan ka namin, bahala ka. Kasi may pagkakataong ganun eh. Pauwi kami sa bahay, tumirik sa sakyan, iniwan namin. Binalikan na lang namin. Nung nagkaroon kami ng pampagkasaka namin, pinuntahan, pinagasan namin. So, the point is, umuwi kami, na talagang halos hindi namin alam paano makarating sa bahay. So gumastos sila
200,000, iba pa yung bayad doon sa nagkilay sa kanila na mga vaklos. Diba? Mga vaklos. Nag-uusap ang tatlong bading kung magkano natanggap niya sa kabuuan. Sabi niya isa, binigay sa akin yung bayad sa atin tatlo. Sabi isa, patingin, magkano yung sobre? Sabi niya, 20,000. Sabi ko kay Pastor, andun kami, ikaw may sobre ka ba? Wala. Ikaw may sobre ka? Wala rin. Pero uwi na tayo. Umuwi kami. Those were the pattern of this world. Sabi niya, sa pastor lang tayo magpakasal kasi libre. Kasi sa pare, 35. Tinanong ko marami akong kaibigan ng mga pare Kasi ilang beses na akong in-invite para sa baccalaureate mass ng mga mag-graduate. Tapos kasama ang pare, nagtanong ako sa kanya, kwentuhan kami. Kasi doon pala may style. Ang style pa noon, pinatayo ako dito sa bandang kaliwa. Tapos yung pare naman, pinatayo sa bandang kanan. Tapos ang sabi nung parang pinakadin nila, lahat ng gustong magbigay, mamimili lang kayo kung saan kayo pipila. So nakatayo ako rito, siya naman dito. So may pumila sa kanya kasi lahat ng kanilang regalo ibibigay kay Father. Kung ikaw nakapila sa harap ko, lahat ng regalo mo naman, bigay sa akin. Tinignan ko, sabi ko, Father, mas marami ang nakapila sa akin kaysa sa iyo. Sabi ko, Father, doon sa likod, may alak doon na Sabi niya sa akin, Pastor, ang tawag doon, pompo. Yung pangalan ng iniinom ng pare pagka nagbimisa, matapos niyang sabihin ng Dominus, Vobiscus, Eculus, Secolorum, ganon. Pero pag pista, naiiba yun. Dominus, Vobiscus, Socolati, ganon. So, sabi ko, Father, mas marami nakapila sa akin kaysa sa iyo. Sabi niya, maganda yan para maranasan mo rin yan. Sabi ko, Father, anointed ka talaga. In short, di ba, may nagbigay. At tinanong ko, Father, sabi ko, pag kayo nagkakasal sa inyo, dito sa St. Jude, magkano ang binabayaran o sinisigil ninyo? Sabi niya, 35,000. Bakit kung ganon? Kasi ang 10,000 sa church, ang 25,000 sa akin. Kapag kayo ay sa labas, halimbawa, garden wedding, hindi kami nagtatanggap nun. Dapat sa church lang. Kasi pag sa labas, walang kita doon. Dapat dito dahil may patakaran dito. Live it or leave it. Ganun Iwan mo o pamuhay mo. Sabi ko, okay ito. Nakakuha ko ng pattern. Yun ang pattern nila Pero alam mo, pag dumarating yung panahon na anak mo sa spiritual, mas gusto mo pang magbigay. Kasi tinatanong ko sila, magkano ba budget nyo? Pastor, ganito lang. Sabi ko, sige. Dahil there was a time, may ikinasal po ako 4. Kagustuhan ko pong makasal sila dahil matagal na po silang nag-live-in. Sabi ko, anong dahilan bakit di kayo makasal? Gustong-gusto po namin, kulang lang po kami sa pera, panglakad sa ganito, ganyan. Sabi ko, sige, kasal kayo 4, sabay-sabay. Pagkatapos, meron ka bang sariling ninong at ninang? Opo, ganito, ganyan. O sige, pwede ba ako mag-suggest ng mga ninong at ninang nyo? Okay lang po. May kinausap ako. Kinausap ko yung isang ninang. Sabi ko, halika ninang, kakong ganon. Ikaw ang mag-aanak dito ha? Opo. So, ang part mo ay menudo ulam para sa lahat. Mag-usap kayo ng iyong kapartner, menudo. Kayo naman, ninong din dito, magluto naman kayo ng adobong manok. Kasi wala sila Wala sila. Natapos ang kasal, tuwan-tuwa yung 4.
Kasi ang church nag-provide. Mayroon tayong mag-asawang pastor, ikinasal. Pero ang ginawa po namin ni Pastora, tinawag po namin lahat ng leaders. Sabi namin doon sa mag-asawa, isulat nyo lahat ng kailangan ninyo. May nagsulat, kailangan po namin ng TV, ng ref, ng electric fan. Sinulat nila. And we did it mismo dito. Matapos po noon, andun yung mga leaders, magbunot kayo. Bunutan. Pero itong isang ito, sa akin na ito. Kasi nakalagay ref sa akin na to. At ang sabi ko doon sa magpapabunot, pabunot mo na yan. Pero itong si ganito, huwag niyong bibigyan. Kasi yung hawak ko sa kanya ito. Kasi may kakainan eh. Sabi ko doon sa isa, ako nang bubunot para sa iyo ha. O sige po, pastor, para anointed. Hindi niya alam, meron na ako, kunwari lang yun. Binigay ko sa niya, makita niya, ref. Oh. Sabi ko, di ba? Sabi mo, anointed ako. Pagka binigay mo, tuwan-tuwa mag-asawa nung ikinasal. Nahiya lang sila maglagay ng bahay at lupa. Ha? Pero yung lamang loob ng bahay, yun ang kanilang sinulat. Natapos. Di ba? Natapos. Nakakatuwa ang ganung pangyayari. Nung ikinasal si Pastor Ber sa Pasay, ganun din ang sitwasyon. Kasi pastor wala naman silang hanap buhay sa labas. So kailangan i-challenge ang member. Dahil kapwa kami pastor, pareho kami young people nung panahon na yon, sabi ko, pastor, sagot ko na ang dessert mo. So kinausap ko yung mga kabataan. Sumagot ako para sa inyo. So, ang sagot ninyo, yung people, kako ganun sa kanila, dessert. Pastor, paano yon? Sabi ko, mag-contribute tayo. Nag-contribute kami. Umabot 200 pesos. So sabi ko, sige, okay na ito. Sabi ko, sama ka sa akin, 3 tayo. Bakit po? Punta tayo sa Lipa. Mga kapatiran doon, may mga nyog. Hingi tayo. Punta po kami doon. Pagdating po namin doon, pumitas po sila ng 150 na buko. At sabi ko doon sa pumitas ng buko, sabi ko, dito na natin kayurin. Kaya nagsama ako ng 2 kabataan. Kahayot kami. So napakain ang 200 katao sa pamamagitan ng dessert na yon. Pagtulong sa kapwa. We have to sacrifice for the sake of others. And God would bless you. Hindi po pwede na maging makasarili ka at angkin mo ang blessing para lang sa akin. So be not conformed to the pattern of this world. But, ang sabi niya, be ye transformed. Magbago na kayo ng takbo ng pamumuhay. Magbago na kayo ng takbo ng pag-iisip. Be ye transformed by the renewing of your mind. Mabago ang takbo ng isip. When mind is renewed, when soul is being restored, there is no greater blessing than being with God. Di ba sabi ng awit? My mind is renewed. My soul is restored. There's no greater blessing than being with you. When mind and soul, kapag ang ating kaluluwa at ang ating kaisipan, ito ay nagpasakop sa Panginoon, that's the only thing na tayo ay kasama ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Lord kay Joshua, consecrate yourself. Baguhin na ninyo takbo ng isip at pamumuhay. Because tomorrow, I will do greater and mighty things into your life. If you want blessing, baguhin ang takbo ng pag-iisip. When God requires you of something, do not hesitate or even think twice, ibibigay ko ba o hindi. Just follow God. Just follow God. Then mapapansin ninyo, merong mabuti at gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Sacrifice. Leave it
or leave it. Iwanan ninyo o ipamuhay ninyo. It's your decision. Kasi, nakita ko, yung mga tao na gustong ayusin ang kanilang pangangatawan, nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo, pumupunta sa gym para lang ayusin yung tema ng pangangatawan. At natutuwa ako sa mga kabataan. Pag tinatanong ko, saan galing? Pastor, nag-gym, binabantayan ko yun. After 2 weeks, ano, kumusta na? Pastor, patuloy sa pag-gym. Asan ang pagbabago? Lalong lumakas ang kain. Ha? If we want mapangyari yung gusto nating mangyari, sabayan nyo ng disiplina. Paul was talking to the Roman Christians. And sabi niya, kung gusto niyo matanggap ang will ni Lord. Kasi maraming tao nagsasabi na, ano kaya ang will ni Lord sa akin? There are 3 things para mapangyari ang will ni Lord at makita mo. Una, present your body as a living sacrifice. Pangalawa, do not conform unto the pattern of this world. Pangatlo, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then God's will mangyayari sa buhay mo. Kung wala ang tatlong yan, yung God's will na sinasabi mo, ikaw na ang mamimili ng gusto mo. Maaring madaya ka sa iyong paningin, pero hindi ka magsasaya along the way. Kasi limitado ka. Pero kapag dumating sa iyo ang God's will, because doing what God requires to you, yun yung sinasabi nila, habang tumatagal, lalong tumatamis, lalong sumasarap. Diba? Sino yung taong kumanta ng gano'n na, lalong tumatamis, tumitingkad sa bawat araw ay daig nito bawat ngayon. Diba? Bakit? When you have the Word of God, every day is a new day. When you have the Word and the will of God, every day is always be with Jesus. And you are walking above this world by faith on Him that save, na meron ka ngayon katiyakan o meron kang assurance sa buhay mo that as you go along the way, you will be at the right destiny. Why? Because you are at the right track. You are at the right path. Claim the Word of God, and you will have the best destiny of your life. Amen. Sino sa inyo gusto niya na, Lord, mangyari yung will mo sa akin. Yung kalooban mo mangyari sa akin. Sige, taas yung kamay nyo. Pero ibulong nyo sa Lord, Lord, turuan mo ako at tulungan mo ako matutong mag-sacrifice. Na yung ayaw ko ay hindi masunod kasi ang gusto mo ang siyang masunod. Kahit gustuhin ko kung ayaw mo, yung ayaw mo ang masunod. Kahit ayaw ko pero gusto mo, yung gusto mo ang masunod. Lord, at this very moment, tulungan mo kami. May kahinaan kami. Minsan nakakalimot kami. Minsan ang sabi namin kahit sa pagkain, tikim lang. Pero minsan napaparami. At kapag dumating ang sakit, Lord, pagalingin mo ako. Pero matigas kasi ulo mo. But today, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang, maging sa aming sinambit na hindi nangyari. Kasi po, Panginoon, malakas pa rin ang hatak ng mundo at hatak ng laman.
Minsan di namin mapigilan ang galit. Nakakapagsalita kami ng ikakasakit ng damdamin ng iba. Nakakapanakit kami, Panginoon, physically. Lord, help us na mapagtagumpayan namin ang ganon. Turuan mo kami, Panginoon, maging modelo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak. Para ang mga anak, Panginoon, lumaki sila na ang makikita nila sa amin ay imahe ni Kristo. Marinig nila sa amin ang isang salita, Panginoon, na ito'y pagtutuwid, na may kalakip na pag-ibig, na kahit galit ang aming pagsabi, ang matatanggap ng aming kausap ay pagdidisiplina. Bunga po, Panginoon, ng pagmamahal sa amin, ng nagtutuwid ng aming mahal sa buhay. Sa umagang ito po, Panginoon, tulungan mo kami na muli naming ihandog ang aming mga sarili bilang isang haing buhay. Dahil ito'y haing buhay, araw-araw po, Panginoon, dapat patay kami sa sarili. Hindi sa gusto ng laman, kundi ang gusto ng Santong Espiritu. That we will walk not according to our sight, but to our faith. That we will walk, O God, according, O Lord, to the precept of your word. At hindi po, Panginoon, ang mapandayang kaisipan at puso. Lumakad kami, Panginoon, kasama ka. At kapag dumating, Panginoon, na hindi na namin alam kung papaano na, tulungan mo kami, lumiwanag ang aming kaisipan, at dalhin kami, Panginoon, sa tuhod ng pananalangin, dahil doon mangungusap ka. Muli po, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa umagang ito. Lahat ng mali, tulungan mo ang bawat sa amin na makapagsimulang muli, na kasama ka, at mayroong pagtanggi sa sarili, sa gusto ng sarili, at ang gusto ng Santong Espiritu ang siyang mapangyari sa aming buhay. Lahat po, Panginoon, O Diyos, may karamdaman. Bunga po, Panginoon, ng kawalan ng disiplina, lalo na po, Panginoon, sa pagkain o pag-abuso sa pangangatawan, tulad ng pagpupuyat, tulad ng pagbibisyo, tulad ng kawalan po ng kontrol sa anumang kinakain. Dalangin ko po, Panginoon, wakasan na sa mga sandaling ito. At mabuhay po, Panginoon, kami ayon sa udyok ng Santong Espiritu. May sakripisyo, may pagpapasensya, may pagtsatsaga, ngunit puno ito po, Panginoon, ng kagalingan, dulot po, Panginoon, ng aming pagtitiwala sa iyo at sa iyong salita at paglakad sa iyong kalooban. Iiwanan na namin ang makakasama at mamuhay po, Panginoon, O Diyos, sa nakakabuti at tagumpay ng aming buhay. All of those things, O Lord, we ask it in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po tayo.